mamaya, oh. Ano daw ulam mamaya? Okay, sige. Ano yun? Ano yung sinasabi mo, Joshi? Kasi adjustments na gagawin in-game dito ng Onyx Philippines. Game number 2, RSG versus Onyx. Expectations natin para sa early stage. Well, for Onyx Philippines, yung snowball ni Ryzen, kinakailangan nilang makuha yon. May time limit eh. Kung baga hanggang 5 minutes, dapat may 3 kills ka na. Yung mga ganun. Oo nga, no? Kasi kailangan mong kailangan mong masamantala eh. Oops. Medyo napatagal ng onti lang. Mga 1 second. Yes, kebs lang naman. And kung papansinin natin, no, parehas naman early-centric yung parehas nating junglers. No? So, it's a matter of being able to give space to them, but at the same time, being able to stop each other. Kung nakikita natin, again, yung keys to victory, eradicate the Ryzen. And that goes the same for Ryzen, na kailangan niyang patunayan na hindi siya kayang ma-eradicate ni Red. Uy, di ka pa. Yoshi na dito. Nag-effort talaga na umabot doon sa orange buff. Kasi napansin niya yung medyo hindi pa nagpapakita itong si Lancelot. Pero ngayon, steel leg plates para kay Nats doon sa may top lane. So, kasi hindi rin biro yung damage actually ng isang Terizla, di ba? Ito nga yung sinasabi natin na bawal palagan ng level 1, 2, 3. Oo. Kasi kahit 2 levels lang, di ba makikita mo yung damage na Sakit manggagaling sa nung isang maso. Terizla. Look at that, oh. Tingnan mo yung player rankings natin. Gem, 7.0 average KDA. And highest siya, no? Kung i-compare natin kay Sanford and Edward, grabe. May talon na pang-atras lang din naman mula kay Light. At alam nila, nire-respeto nila yung snowball ng Martis. Yeah. And going back to the point na sinabi mo kanina, masakit ang isang Terizla, mostly because of the fact na masakit na yung inherent damage niya. Tapos, for sure, magbibuild yan ng Fury Hammer sa early stages of the match para mag-capitalize doon sa fact na yon. And because of that, nakauna sila dito sa makapwesto sa unang pagong ng ating mapa. Tapos, si Jim, siya na muna yung kumukontrol ng turtle. Ganda ng ginagawa ni Yoshino dito na somehow i-delay yung clear wave na ginagawa ni Nats. Pero level 4 na yung XP laner ng dalawang kupunan. Medyo na-reset yung turtle at mukhang hindi naman na ulit pangahawakan. Kinakite na muli ng Onyx Philippines papunta sa kanilang side. Yeah, actually, Yoshino level 4 na rin ang naman eh. Medyo na-delay ng bahagya itong si Light. Pero ang ganda ng posisyon ng turtle. Ganda rin ang zone na ginagawa ni Jem rito, ah. Free turtle yata. Meron ng hatak, Ganda. pero hindi naman nakokontest pa ang RSG Philippines. Ganda ng Sinits. Yeah, iba yung aura ngayon ng Onyx Philippines. Talaga nakapag-reset sila. And Nets again, binamama at nalamangan itong si Eman. At may madedelay pa siya na katapult doon sa may bottom lane. Definitely. So may slight na lead kagad na makukuha dito si Nets. Oo, definitely a more comfortable and more confident Onyx Philippines. And again, this can be attested to the fact that they have Yoshinu's Divine Judgment. So in a way, kapag medyo napalalim doon si Irad, doon sa first turtle natin, kayang-kaya siyang bigyan. Kaya si Nets ang bibigyan nila. Meanwhile, Nets mag-isa. Tatama lahat ng skills mula sa RSG. First Blood. Agad-agad nila makukuha. Pero Divine Judgment para kay Airman and a counter. Napunta pa kay Super Prince yun. Ganda ng ginawa doon. Actually, nag-check pa nga siya eh. Diba? Ginamit niya yung first kill niya. Tapos chinek niya kung nasan. Tsaka niya sinurbol. Tsaka niya sinut doon sa kanyang Divine Judgment. Oo, pero kung papansinin din natin doon, no, ang crucial ng pagkakakast nitong si Ryzen ng Mortal Coil. Kasi niyakap siya doon nitong si Light. Pero sabi niya, wag ka muna. Bakit mo ko yayakapin? Ay, hindi. Kabisado ko na yung mga ganyan. Ang ganda ng lusot. And yun yung maganda pag may Martis ka, no? Yep. Invulnerable ka or may anti-crowd control ka kapag naka-Mortal Coil. Pero Super Prince at si Ryzen, may mga pinaplanong masama dito sa may bandang gitna. Actually, tahimik eh. Ang RSG rito, alam nila na yung early game pokes eh, lamang talaga ang Onyx. Yeah. Merong orange buff si Aqua ha. Naagaw niya yung kay ano. Ayun nga, Kay no? Irad, Irad. kasi meron pang orange si Ryzen. No, at saka nanggugulo din kasi dito Yeah. ang Onyx Philippines. So, I think nagiging effective ang ginagawa dito ni Ryzen at ang buong kupunan ng Onyx Philippines. Especially itong si Yoshino na hindi siya sumusuko eh. Kapag nakikita niya itong si Irad, tatambayan lang niya, guguluhin lang niya, bubugawin niya at nagbubunga yung ginagawa niya. Sa pagpasok ng ikalawang pagong ng ating mapa, 2 level caps ang meron itong si Ryzen against Irad, meaning 1 na lang pala.
Pero ibig sabihin pa rin nito, mas malakas yung damage ng kanyang Red Aha. Illusion. Retry. So kailangan crucial yung pagtalon nitong si Light dito sa mapa na to. Hindi naman na itutuloy, pero may Phantom Execution sa Tornos Retry, but still, it's gonna be Nauna. Ryzen na Yep. makakasecure ng pangalawang pagong. Nauna yung retry niya dun, Yeah. na-miscalculate dito ni Irad. Pero gets mo rin kasi hindi niya super kita eh. May malaking pa din na nakaharang. Pero Yoshino dito nag-a-attempt. Bilis ni Eman. Kumuha, napasprint na rin kasi. Itong si Eman. So I think alam ng Onyx Philippines na magre-reset. And kalma lang muna para sa kanilang kubanan. Knowing na may flicker pa si Yep. Yoshino. So pwede nilang ulitin yan. At ganoon nga yung ginagawa niya. Tinatambayan niya lang sa may bandang bottom lane na tinawag na nga yung ibang members. That's gonna be Ryzen. At itong si Super Prince na mag-aid na rin sa bottom lane just to try and take down that first tier turret. Oo, 5 minutes na rin wala na mga energy shields at mabilis na babasagin ni Nets. Tingnan mo naman yung damage. Di ba early game, level 8, tapos 500 plus yung damage mo sa Torre. Ibang klase yun. Alam mo ang difference din na ginawa ng Onyx Philippines dito, no, ay hindi na nila hinayaan na mabigyan si Gem noong early stages of the match. Which means, hindi makakapag-snowball itong si Nats with his spread in as well as medyo masusuffocate si Irad in his jungle kasi invade ng ginagawa nitong si Ryzen. Ito na naman si Nets, oh. Actually, siya naman ngayon yung nagiging mayaman dito. And kapansin-pansin din yung pagbuo niya ng steel leg plates, ha. Kasi alam niya yung alam niya yung sakit ng damage ni Eman Yeah. kapag naka-heavy crossbow. So kahit papano may mababang damage na nakakancel gamit yun. May conceal play na gagamitin. Makikita naman sila ni Nats doon sa loob ng bush. May mga tumatamang Astral Recall. Pero Astral Echo revealing 2 members from Onyx Philippines. At ilang segundo na lang ay magkakaroon na muli ng pagong. Palit na kagad sila dito. Nag-reset ang Onyx Philippines at nag-switch si Nets Ryzen. doon sa may bandang ilas. Pero nako, Uy! even ata, ha? Mukhang sinalo yung talon ni Light ng Mortal Coil sa Divine Judgment mula kay Yoshino. Kaya naman Base wala na. nang initiator ang RSG. Torre na naman ang target ni Nets pero kinulang siya ng kasamang minions. Pero mukhang Yung tutuloy niya lang eh. Yeah, grabe yung pinapakita dito. Pero si Jem, kinulat ang mundo. At Yung napatay talon. ito si Eman. Yung decay damage pa mula sa kanyang first kill ang kukuha nung pagkakamatay na yon. And that's gonna be Eman. 2 beses na siyang namamatay Nets, ha. yung top! Oy, naku, si Nets. Talagang tuloy-tuloy lang si Nets. Nakita nila yung advantage na kung saan medyo nag-crumble ang RSG pagdating doon sa pagposisyon doon sa may objective. At sinamantala yun ng Onyx Philippines, 5K gold lead para sa kanila. Ang ganda ng adjustment na ginawa ng side ng mga Sonics because in this specific game, no, Torre at objectives lang ang kanilang main target. And kung meron mang mag-overextend sa side ng mga Raiders, yun lang yung bibigyan nila. Hindi nila kailangan gumawa ng mga extra movements kasi alam nila na nasa kanila na yung lead in this specific time of the game. Yung snowball, kinuha nila sa pagkuha Yep. ng mga main objectives ng laro. Kaya naman ngayon, meron silang kakayahan na mag-invade Sila sa purple bomb ni Ryzen. Pero itong si Irad pa rin Bata! makakuha noon. May Astral Echo. Nandiyan naman yung pagtalon ni Light. Kaso siya yung unang mabibigyan. Immortality has been popped. With Pero the makukuha damage. rin ang buhay niya. Nats low on Ang HP. sakit ni Nets. Yung mga bola. And the decimate from Ryzen. 2 ang mawawala for RSG. Mahaba-haba pa naman yung buhay or bago mag-respawn or mag-spawn yung unang lord ng ating game. Pero malaki-laki na ang nakukuha dito ng Onyx Philippines. Almost 6K gold lead at Irad dito. Masasabi natin nakakasabay pa rin naman. Oo. Kasi in terms of level, isa lang naman yung gap Yeah. niya against Ryzen. Oo, and definitely no, hindi pa nabibigyan si Irad dito sa side ng Onyx Philippines, which means na very careful in terms of positioning itong si Irad with his Lancelot. And again, sinabi natin kanina no, na isa ang Lancelot sa pinakamalalakas mag-secure ng mga Lord and Turtle objectives natin. So isang ganun lang ang kailangang manggaling para kay Irad to turn things around and para in a way, mabaliktad naman yung nangyayari ngayon sa mapa. Ito yung hinahanap natin ng game number 1, yung ilang Aha. na pumasok. Kasi nandyan si Yoshino ngayon. Nandyan yung Divine Judgment. Hindi na makakapagharap pa ng matagal itong si Nats at si Irad. Tsaka ang ganda rin ang itemization ni Ryzen dito. Respeto para sa damage ni Irad at even ni Eman with that anti-kiras. Talagang physical defense ang Yeah. kanyang pinuruhan dito. Kasi alam niya si Aqua, hindi pa naman masyadong hahabol yan eh. And kailangan niya ng items para sumakit talaga. Ang ganda ng box out na ginagawa ng Onyx, ha? Nakita agad si Irad at mukhang hindi na makakakontest pa. Free Lord Top for lane na Onyx pero top lane. Yep. Eman ay may ibang trabaho.
Worth it kaya yun? In a way, First Lord pa lang din naman yan, no? So, hindi pa siya masyadong nagmamatter unless magkaroon ng opportunity yung Onyx Philippines na kunin lahat ng mga outer turrets ng side ng RSG. And in a way, medyo mahirapan din kasi sila doon kasi yung positioning nitong si Eman ay nandun sa top side. Walang damage dealer yung side ng RSG. So, ang naging decision na lang nila, hanap na lang tayo ng trade, bigay muna natin yung First Lord. Yeah, at saka si Nets ngayon nakapondo na rin ng Great Dragon Spear. So, mas mabilis na pag-atake and criticals ang Wow. ating ini-expect para dito kay Nets. Pero si Irad hinahabol ni Ryzen. Nakikipag 1v1, kanya-kanyang tusok lang, pero Aray mukhang ko po. kinakagat-kagat ng Nakita 7 siya. Lions. At si Iran Ay! ay Divine Judgment. Mukhang mali ka ng pinasukang liga doon. Grabe, bagsak talaga. Itong si Irad, 25 seconds pa siyang mawawala. At pwedeng simutin ng mga Sonics lahat ng resources na malapit sa kanila. Pwedeng madaliin ng mga tore. Dalawa sa gitna at baba Oops. ay maaari nang makuha, pero Ryzen still with the innate crowd control immunity. Maganda sana yung intention nitong si Irad, no, na i-clear yung top side para medyo bumagal yung pag-flow ng minions. However, nakita lang siya doon ng 3 o 4 na miyembro ng side ng Onyx Philippines, and because of that, siya yung naultihan ng Divine Sorry lang, Judgment. And ang nangyari, napupush na ng side ng Onyx yung mga turrets ng side ng RSG. Nagtatrabaho Oh, lang. my! Oh! Kanina turrets, ngayon si Nuts na lang ang kukunin ng Onyx Philippines. At mukhang meron pang wave 2 ng mga minions at maaari pa silang tumulak ng tuluyan. Yeah, pwede mabasag ito Kulang. Wala pa si Nats. Yung isa sa mga main frontliners sila pero hindi si Seal! Irad. Mukhang na-dodge pa nga with a Thorn Rose! Yung Divine Judgment na gagawin ni Yoshino, pero still, yung Inhibitor Threads sa may bandang gitna ay mawawala. Isusunod yung taas. Iniinda lang nila yung mga Astral Recall na nanggagaling kay Ako, pero may Flicker Blade. Yoshino! Na hindi tatama, pero yung Heavy Crossbow, hindi mo maiiwasan yan. Wow, grabe. Ano nangyari dun? Ang ganda ng naging rotation ng side ng RSG doon, no? Nakita nila na wala nang flicker si Yoshino because of the skirmish that happened in the mid lane kanina, and because of that, aware sila na hindi na makaka-out si Yoshino, and medyo napababa yung low niya, and because of that, na-punish ng side ng RSG yon, and napunta pa yon sa kanilang gold laner, which is a very good thing for them kasi in a way, ito na yung pagsisimula ng batas at ganti ng isang api. Kinakalma lang ng RSG kasi malaki-laki pang gold lead ang kanilang hahabulin. Pero nag-aabang lang itong hidden gem. Kaya nga hidden kasi hidden. At nagtatago doon sa may, sa may bush na yon. Pero ano na nga ba napapansin natin dito sa mga items? Yung Martis as well as itong si Teresa, almost the same concept lang naman talaga. Kailangan lang nila bumili ng isang penetration item, and that's Hunter Strike for the both of them. And magiging tank-based na agad yung damage output nila. And nakikita naman natin how that has been paying off. Kaya naman mukhang itong second Lord of the match natin will go uncontested. Kasi so far, meron pa rin 8k gold lead ang side ng Onyx Philippines, and hindi pa nakaka-respond ang RSG doon. Ang hirap din kasi i-risk. Yeah. Napakataas na ng damage output ni Nets. Yeah. Masakit na talaga lahat ng mga normal hits na inilalabag dito ni Nets. At nabanggit nga natin, di ba, yung amplification sa mga criticals and movement speed mula dun sa Great Dragon Spear, and with those kits na meron din siya, ideally, dapat na sa shutdown niya kagad, early phase pa lang pero kasi ang ginawa ng Onyx Philippines dito, samahan lang natin, Yoshino, gawin mo lang yung best mo para hindi makalapit kay Nets lahat ng mga heroes dito. Pero ito na yung Lord, Papasok sa gitna. Nagsabay-sabay naman yung nandun sa baba. Kaya mukhang Tori muna ang uunahin. Nuts in line. Hinaharapan lang yung mga damage na nanggagaling. Likod! Pero galing sa likod! Nandun si Irad! Pero may wind Oh, no! Taker na gagamitin at mukhang sila pa yung mauubos kasi teka lang. Apat pa rin naman! And it's a double kill for Nets! Nakuha niya si Eman! Apat para umupensa! And Pwede double. bang tumulak to? Napakabilis And double. lang ng pwedeng Face gawin! up! At Game 2! Oras na ng Onyx sa pagbawi nito! And that winning moment is brought to you by our first sponsor, FW.